Ang lahat ay nagulat sa naging sagot ng bride matapos siyang tanungin ng padre. Maging ang groom niya ay hindi magawang makapagsalita. Bagus, isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi ng lalaki bago marahang napatango bilang pag-ayon. Kat, Gulat na sambit ni Liam na sa mga mata niya ang pagtataka, bagamat puno ng pag-aalala. I'm sorry, Liam. Kung hindi kita kayang mahalin. Sinubukan ko naman pero hindi ko magawa. Gustuhin ko manglokohin ang sarili ko. Ngunit alam kong kailanman, hindi tayo magiging masaya, knowing na hindi ikaw ang lalaking mahal ko. I'm really sorry. Hingin pa umanhin ng bride bago patuloy sa pag-iyak. Hindi na kasi kaya ng konsensya niya na mapanggap na mahal ito. Aminado siyang naging magaan ang buhay nila matapos piliin si Liam. Binigay nito ang pangangailangan ng pamilya niya, bagay na pinagpapasalamat niya. Ngunit hindi matutumbasan ng kasinungalingan ang naging kabutihan ni Liam sa pamilya niya. umalis ka na ngayon. Bago pa magbagong isip ko at pigilan kita. Wika ni Liam at pilit na ngumiti sa bride. May kasalanan din naman siya kung bakit umayaw sa kasal ang bride niya. Sino ba namang magpapakasal sa gaya niya? 2 days ago, bago ang kasal nila ni Catherine, lumabas siya kasama si Amir at sobrang wasted talaga siya noon. Kaya wala siyang matandaan. Ang huling natatandaan na lang niya ay nasa hotel siya ng araw na yon at hubad-hubad. Tanging pulang marka lamang ang naiwan sa kanya na kung sino mang kasama niya sa kama. At dahil ayaw niyang simulan sa kasinungalingan ng pagsasama nila ni Catherine, kaya nagawa niyang ipagtapat dito ang buong katotohanan. Marahil yon ang naging dahilan kung bakit nagawa nito magpakatotoo sa kanya sa araw mismo ng kasal nila. I'm sorry kung umabot tayo sa ganito nang dahil sa akin. It's okay. At least naging honest ka sa akin bago pa umabot sa nagpalitan na tayo ng vow. Kaya makakaalis ka na. Ako nang bahala sa kanila. Utos niya bago unti-unting binatawan ang kamay ng bride. Thank you, Liam. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong ito. Sambit ng bride bago nagmamadaling umalis. Malungkot na pinanood ni Liam ang bride na patakpong nilisan na simbahan. Alam niyang mula pa lang noong una, hindi na talaga siya mahal ng dalaga. Pero ganoon pa man, umasa siya na balang araw, magagawa siyang mahalin nito. Ngunit hanggang pantasya na lang siguro ang lahat. Malinaw na iniwan at tinalikuran siya ni Catherine sa araw mismo ng kasal nila. Liam? Anak? Tawag ng ginang sa groom na tahimik na lumuluha. Okay lang ako, ma. Kayo na bahala sa bisita. Aalis na muna ako. Kailangan ko mapag-isa. Paalam niya sa ina bago pilit na ngumiti. Hindi pa nga ako nagtatanong. Sumasagot ka na. Hindi naman yun ang itatanong ko. Ingos nito. Ma! Saway niya si ina. But I'm worried. Okay lang ako. Pagbibigay assurance niya sa ina na marahang napailing. Liam, anak, minsan hindi masama na ipakita nating nasasaktan din tayo, umiiyak at dumadaan sa mga pagsubok. Alam ko kung gaano ka ngayon nasasaktan dahil sa ginawang pag-iwan sa'yo ni Catherine sa araw mismo ng kasal niyo. Bahagyang napangiti siya sa sinabi ng ina. Oo, masakit para sa kanya na iniwan siya ni Catherine. Pero hindi ba at inaasahan din naman niya yun? Dahil hindi naman talaga siya minahal ng dalaga. Ma, aminado naman ako na nasaktan ako sa ginawa niyang pag-iwan sa akin. Pero mas masasaktan ako kung magpapanggap lang siya na masaya sa piling ko. Ang kasiyahan niya ang priority ko. Sagot niya sa ina bago tinalikuran ito. Narinig pa niya nagsalita ang ina, ngunit kinawayan niya lang ito
bilang tugon. Sa ngayon, ang gusto lamang niya ay mapag-isa. Hindi siya galit kay Catherine dahil sa nagawa nitong pag-iwan sa kanya sa harap ng altar. Naiintindihan naman niya ang dalaga. Siguro, masama lang ang loob niya sa sarili dahil kahit inaasahan na niyang mangyayari iyon, tinuloy pa rin niya ang plano. It takes time bago nagkaroon ng lakas ng loob si Catherine na sabihin sa kanya ang tungkol sa nararamdaman nito, bagay na hinangaan niya sa dalaga. At least, nagkaroon ito ng tapang na kumawala sa kanya at patunayan ang sarili nito sa mga bagay na gustong marating ng dalaga. Pagkagaling sa simbahan, agad siyang tumuloy sa bar ng kaibigan niyang si Amir na nagulat nang makita. Hey bro, anong problema? Hindi ba't araw ng kasal mo ngayon? Puna pa nito sa binata nang ngumiti lang sa kanya. Bigyan mo na lang ako ng pinakamatapang na alak nyo. Gusto kong makalimot, kahit saglit lang. Tugon ni Liam sa kaibigan na marahang napatango, bagamat hindi na nagtanong pa sa binata. Matapos pa siya nitong bigyan ng alak, ibang customer naman ang inasikaso nito. Pansamantala, hinayaan siya nito mapag-isa. Base sa itsura mo, mukhang hindi ko na kailangan pang tanungin. Wika nito nang makalipas ang ilang oras. Kaibigan talaga kita. Natatawan tugon ni Liam kay Amir. So, anong balak mo ngayon? Usisa pa nito, bagamat napapaisip. Babalik na ako sa kumpanya. Hindi ko pwedeng pabayaan yun dahil sa iniwan ako ng babaeng mahal ko. Hindi pa naman katapusan ng mundo para tumigil ako. Sa ngayon, gusto ko muna maging mabuting anak at CEO ng kumpanya. Masaya akong marinig yan sa'yo. Napaka-positibo mong tao. But I can't deny the fact that you're still dumb. Natatawang biro nito. Wala din naman ako mapapala kung magmumukmuk ako at magpapaka-heartbroken. Higit na mahalaga para sa akin ang kapakanan ng kumpanya ngayon at mga taong umaasa sa amin. Tugon niya bago muling nilagok ang laman ng baso. Bigyan mo pa ako. Dahil sinabi mo yan, sasamahan kitang uminom at magpakalunod sa alak ngayong gabi. At saka, marami kami magagandang guests ngayon. Masayang wika ni Amir bago nagsali ng alak sa 2 baso at inabot kay Liam. Magtos tayo para sa panibago simula ng buhay mo. Nakangiting inangat niya ang hawak na baso bago nakipagtos sa kaibigan, nangumiti sa kanya at bagamat napapailing. Marahang napahawak ng ulo matapos maupo sa ibabaw ng kama niya. Finally, gising ka na! Takang sinulyapan niya ang pinagmula ng boses kung saan si Dara ang nakita niyang nakaupo sa couch habang nakasiting be pretty but still brat ang aura. Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko, Ate Dara? Usisa niya sa halip na pansinin ang pagtataray nito. Excuse me? Kwarto ko to. Kaya akin to. Kunot noong pinagmasdan niya ang paligid, kung saan puro purple ang gamit na naroon. Mayroon ding malaking bunny sa pagkakaalala niya, ang stuffed toy na yon ay regalo ni Jaya sa kapatid niya. Kahit naman na madalas mag-away ang mga ito, hindi maikakaila na sobrang malapit ang mga ito sa isa't isa. Noong mga panahong hindi pa nagtatalo ang mga ito, sobrang close kasi ng mga ito dati na para bang hindi na mapaghiwalay pa. Liam Paris, kinakausap kita! Sigaw ni Dara sa kapatid. I'm sorry. Maling kwartong napuntahan ko. Hingin pa umanhin niya sa kapatid na napapailing. Sobrang lasing ka kagabi na pumasok dito. Sabi mo, ayaw mo pumasok sa kwarto mo dahil puno yun ng alaala ni Kat. Kwento nito. Kaya, hinayaan kitang gamitin mo ang kwarto ko. Kaya lang, dahil sa ginawa kong yun, napilitan ako matulog sa tabi ni Jaya.
Bakit din mo ginamit ang guest rooms? Tanong ni Liam sa ate niya. Yan din dapat ang itatanong ko sa'yo. Sa dami ng kwarto dito sa mansyon, bakit sa kwarto ko pa ikaw nahulog ha? Ang di makapaniwalang sambit ni Dara. Sigaw ng bagong pasok na si Jeya. Kayong dalawa, manahimik nga kayo. Saway pa niya. Jeya, it's not my fault kung bakit sa kwarto mo ako natulog. Inagawan niya ako ng kwarto. Paliwanag ni Dara sa mababang tinig. Napatikwas ang labi niya sa biglang pagbaba ng boses ng kapatid niya. Samantala, kung nakasigaw ito sa kanya, para hindi siya kapatid nito. Madaming guest room dito. Hindi option ng kwarto ko. Sa susunod na matutulog ka doon, ipapatapon talaga kita sa mga guards palabas sa mansyon. Kuha mo yon? Sandara Jade Paris? Tanong pa ni Jeya sa dalagang napalunok bago marahang napatango. Tingin ko, sobrang namumuhi talaga siya sa'yo, Ate Dara. Kung bakit naman kasi kinain mo ang lollipop na bigay ng crush niya? Pabulong na wika ni Liam. Manahimik ka nga dyan. Kung hindi ka natulog sa kwarto ko, di sana walang gulo ngayon. At hindi ko naririnig ang sermon niya. Ingos ni Dara sa kapatid. She's scary as hell kapag nagagalit. Mukha ngang mas takot ka pa sa kanya eh. Pangaasar niya. Ate Dara! Hindi makapaniwalang sambit niya matapos siya nitong batukan. Ang lakas ng loob niyang pagbantaan ako. Baka nakakalimutan niyang anak ako na may-ari nitong mansyon kung saan siya nakatira. Sambit ni Dara sa mababang tinig. Gusto mong iparinig niya sa kanya. Kapag ginawa mo yon, sigurado akong sa garahe ka pupulutin. Natatawang pang-asar niya sa kapatid na sinamaan lang siya ng tingin. Lumabas ka na nga dito! Yamot na utos si Dara sa kapatid. Nang hindi pa rin siya kumikilos, mabilis at tinulak siya nito mula sa likuran niya hanggang sa makalabas siya ng pinto. Pabalya pa nitong sinara iyon. Napapailing na sinulipan niya ang silid ng kapatid, ngunit wala pang 1 minuto nang lumabas ito, muntik na niyang makalimutan na naroon din pala si Jeya sa loob. Marahil pinalabas ito ng kaibigan nila. The fuck? Kwarto ko yun! Pero akong pinalabas niya? Ang di makapaniwalang reklamo ni Dara. She's our parents' favorite child. Kaya wag ka na magreklamo dyan. It's your fault too. You spoiled her. Kung umasta ka dyan, parang walang may nangyari kahapon. Ingos si Dara sa kapatid. Wala akong magagawa sa bagay na yun. Hindi niya ako mahal. Sagot ni Liam bago ngumiti at pilit na tinatago ang sakit na nararamdaman. Pero hindi mo man lang siya pinigilan na umalis sa kasal niyo. Kapag ginawa ko yun, mas lalo lang lalay yung loob niya sa akin. Sa ngayon, hahayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Pero sa susunod na magkita kami, I'll make sure na hindi na niya ako iiwan pa. Ganun lang yun kadali. Papatawarin mo pa rin siya matapos ang ginawa niyang pag-iwan sa'yo? Yeah, kasi mahal ko siya. Kapag mahal mo ang isang tao, kahit gaano pa kabigat ang kasalanan niya, handa mo pa rin siyang tanggapin at patawarin. Sagot ni Liam bago tinalikuran ang kapatid na natigilan. Sa ngayon, kailangan niyang ipakita na okay lang siya at maayos. Ayaw niyang patuloy na mag-alala ang mga ito. Sa loob ng 5 taon matapos niyang takasan ang sariling buhay at magpakalayo-layo sa mga magulang, maging sa lalaking kamuntik na niyang pakasalan, aminado siyang nasaktan niya si Liam. Ngunit, ano magagawa niya? Wala siyang nararamdaman para sa binata at ayaw niyang habang buhay na gamitin ito na ang pamilya niya. At sa nakalipas sa 5 taon, maraming nagbago sa buhay niya. Natuto siyang lumaban at maging matatag. Higit sa lahat, nagkaroon ng katuparan ng pangarap niyang maging isang fashion designer. Girl! Handa ka na bang bumalik sa Pilipinas? Tanong ng baklang assistant niya na siyang tanging kasama ni Catherine matapos niyang lisanin ang bansa.
kailangan kong bumalik doon para sa trabaho. Pagkatapos ng project, babalik din agad ako dito. Hindi ko pwedeng iwan na matagal si Ella. Sagot niya nang nakangiti. Alam ko naman yun, no? Isang araw pa nga lang na hindi ka makita ng anak mo. Sobrang namimiss ka na niya. Ano pa kaya kung 1 buwan ka doon? Sigurado ako na magmamaktol siya ng husto. Ano kaya kung isama mo na lang siya nang sa ganoon, makilala rin siya ng mga magulang mo sa station niya. Mula nang lisanin kong tahanan namin, hindi ko na naisip pang bumalik sa lugar na iyon. Matapos ang ginawa nila sa akin, sagot ni Catherine bago nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Alam mo girl, 5 taon nang lumipas. Marami na nagbago. Sigurado ako na namiss ka rin nila. At hanggat hindi mo sila napapatawad, mananatiling sariwa ang sugat niya sa puso mo. Alam kong hindi madali ang magpatawad, pero yun lang ang paraan para magawa mong makalimutan ang nakaraan. Payo ni Alex. At isa pa, kailangan nilang malaman na may apo na sila. Wika nito, sabay sulyap sa 5 taong gulang na batang babae na nakaupo sa couch habang naglalaro sa tablet nito. Hindi ko naman pinagkakait sa kanilang apo nila. Kaya lang, hindi pa ako handa na harapin sila. Tugon niya bago tinalikuran ang kaibigan at lumapit sa bata na tumingin sa kanya. Kalimutan na lang natin yan. Anyway, may good news ako. Ang sabi ng graphic supervisor, siya ang personal na mag-handle sa'yo. Ibig sabihin, hindi kayo magkikita ng CEO, which is your ex-groom. Pang-aasar ni Alex. Tumiga ka na nga dyan. At isa pa, sigurado ako na hindi nga rin ako haharapin matapos ang ginawa kong pag-iwan sa kanya sa harap ng altar. Ingos niya sa kaibigan, bagamat lihim na nakaramdam ng lungkot. Sigurado naman ako na magagawa kanyang patawarin oras na nalaman niyang, Alex, ayaw kong pag-usapan yan ngayon. Okay? Saway niya sa kaibigan na natigil sa sasabihin pagkuway marahang na patango. Oo na, para sa ikakasaya mo. Wala ka ba talagang balak na isama kami ni Ella sa Pilipinas? Isama mo na kaming dalawa, hiling ni Alex. Alex, Mommy please, I wanna go there. Hiling pa ng bata. See, hindi lang ako ang may gusto pumunta doon, wika ni Alex. Samantalang napapailim na sinulyapan ni Catherine ang dalawa na nagpapaawa para lang isama niya pabalik ng Pilipinas. Okay, fine, but in one condition. I want you guys to behave yourselves, okay? Pagpayag niya na kapwa naman tinanguan ng dalawa. I promise, Mommy. Taas kamay pang wika ni Ella sa ina. Kamukha niya ang daddy niya. Ang di maiwasang sambit ni Alex. Alex, saway niya sa kaibigan na agad namang humingi na paumanhin. Ano bang kinakatakutan mo? Hindi ka na ang dating Catherine Flores sa kilala ng lahat. Wika ni Alex. At isa pa, hindi habang buhay na magagawa mong itago si Ella sa pamilya mo o maging sa daddy niya. Look at her. Balang araw, maghahanap siya ng kalinga ng ama. Alex, ayaw kong bagitin mo sa kanya ang tungkol sa daddy niya. Saway niya sa kaibigan. Pero Kat, minsan ba naisip mong bumalik sa buhay ni Liam? O sisa nito? Sa halip na sagutin ang tanong ng kaibigan, minabuti niyang manahimik na lamang. Malungkot na sinulyapan niya ang anak na noon ay masayang nanonood sa hawak nitong iPad. Tama si Alex doon. Marahil ngayon, kontento si Ella na walang tinatawag na ama. Pero hindi magtatagal, magtatanong din ito tungkol sa tunay na ama. Matapos malaman sa direktor na kumuha ang graphic building ng bagong designer para sa new project, agad niyang pinatawag ang graphic supervisor upang alamin ang tungkol sa nalaman niya. Nagtataka siya kung bakit hindi pinaabot muna sa kanya ang tungkol sa pagkuha nito ng graphic designer abroad. Ilang sandali lang ang lumipas
nakaninig na siya ng pagkatok mula sa labas ng pinto. Pagkuway bumukas yun at pumasok ang supervisor. Pinatawag niyo daw po ako, sir? Magalang na wika nito na marahang tinanguhan ng binata bilang pag-ayon. Tama ka, Mr. Santos. Nalaman ko na kumuha kayo ng bagong graphic designer na hindi man lang pinapaalam sa akin. I also heard na galing siya sa ibang bansa. At kayo ang personal na nag-offer sa kanya ng trabahong ito. I just want to remind you na oras na umayaw siya sa trabaho, she easily terminated her contract. Kapag pinatanggal naman natin siya, mas malaking halaga ang mawawala sa atin dahil sa pagsira sa kontrak. Panimula ng binata. Sir, nakausap ko na po ang chairman tungkol sa bagay na yan. Pumayag naman siya, sagot nito. Pero dapat kinausap niyo man lang ako bago kayo nag-decide na paabutin pa ito sa chairman. Anyway, kalimutan mo na lang ang tungkol sa bagay na yan. Ikaw nang bahala mag-asikaso sa kanya pagdating niya. Biling niya sa lalaki. Kung ganun, bakit pinatawag niyo pa ako, sir? Takang usisa nito. Gusto kong malaman kung nasaan ang dating graphic designer natin at bakit kailangan kumuha kayo ng designer outside the country. Sagot niya na napaisip. Ang mama niyo ang nagsuggest na mas maganda kung kumuha ng graphic designer outside the country, lalo na at Russian ang customer natin. Tugon nito na may pagtataka. I see. Total, nagkausap na kayo ni mama at na-approve na rin ng chairman. Wala na akong magagawa sa bagay na yan. Ikaw nang bahala sa kanya. Huwag niyo akong bibigyan ng sakit sa ulo. Paalala niya na marahan nitong tinanguhan bilang pag-ayon. Sir Liam, nandito po si Sir Amir. Pagbibigay alam ni Cheya sa binata. Makakaalis ka na, Mr. Santos? Baling niya sa supervisor na marahang napatango bago nagpaalam na alis na. Miss Gomez, papasukin mo na si Amir. Utos niya sa sekretary na marahang napatango bilang pag-ayon. Pagkapasok ng kaibigan, masayang tumayo si Liam at sinalubong ito. Marahan siyang tinapik sa balikat. Kamusta? Mukhang inubos mo ng oras mo sa pagtatrabaho. Minsan na lang tayo magkita. Nakakatampo ka. Biro nito bago sinulyapan ang sekretary ng binata na noon ay nasa mini kitchen at nagtitimpla ng kape. Kailangan kong gawin yon. Maraming pamilyang umaasa sa pamilya namin. Kaya sino ba naman ako para magliwaliw? Biro niya sa kaibigan. Maganda sekretary mo ah. Single ba siya? Usisa nito sa pabulong na tinig. Baliw ka talaga. Hindi mo ba siya natatandaan? Ingos niya sa kaibigan bago sinulyapan ang babae. Kung ganun, sino siya? Takang usisa nito na may pagtataka. Siya si Jeya. Sinabi ko na sa'yo 5 years ago na bumalik na siya. Ingos niya sa kaibigan. Seryoso? Siya yung anak ng maid niyo? Grabe, di ko luwas maisip na ganito na siya kaganda. At ang sexy pa niya. Pero honestly, hindi ko alam kung sino sinasabi mo na bumalik. Sambit nito. Dati, kaaway ko lang siya. Sa halip na pansinin na sinabi nito, napapailing na sinulyapan niya ang dalaga. Actually, hindi niya rin maintindihan ng dalaga kung bakit sekretary ang pinili nito, samantalang may magandang posisyon na naghihintay dito. Jeya, come here. Tawag niya sa dalaga na agad namang tumalima sa utos niya matapos itong ilapag ang 2 tasa ng kape. Maupo ka. Naalala mo pa siya? Tanong niya. Hindi ko po matandaan, sir. Sagot nito bago tinitigan si Amir. Siya si Amir. Naalala mo yung kaibigan ko na madalas sa bahay ng elementary? Kwento ni Liam, bagamat nakangiti nang mapansin ang pagkunot ng noo ng dalaga, tsaka lang siya muling nagsalita. Yung palagi mong kaaway nun? Dagdag pa niya. Yung payatot na nerd? Napapatangong wika ni Cheya. Samantalang natawa naman si Liam sa sinabi niyo ng dalaga. Tanda pa niya.
Payat at nerd nga noon si Amir. Wow ha, nakaka-overwhelm ang sinabi mong yun. At least, hindi ako mataba nun. Ingos ni Amir. Pero, welcome back. Excuse me, matagal na akong bumalik. Bakit ngayon ka lang nagpakita? Ingos ng dalaga sa binata. Sorry, I was too dumb that time. Akala ko nasa abroad ka pa. Natatawang sagot ni Amir, bagamat napapailing. Hindi sa'yo sinabi ni Liam? Usisa ng dalaga, sabay sulyap sa binata. I did. Tugon ni Liam. You moron! No wonder kung bakit umabot ang 5 years bago ka nagpakita sa amin. Sarkastiko pang wika ni Jaya. Tama na nga yan. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo makalimot. Saway niya sa mga ito. Anyway, mas maganda pa. Sabay-sabay na tayong kumain sa labas. Namiss ko ang banding nating tatlo noon. Ayaw ko. Hanggat hindi nagsasorry ang tabacho na yan, tinawag niya akong moron. Masama ang loob na wika ni Amir. Excuse me? Sinong tinatawag mong mataba? Dahil sa pagkakaalam ko, hindi na ako gaya ng dati. Pwede na nga ako maging model kung nanaisin ko eh. Pagtatanggol ni Jaya sa sarili. Oo nga pala. Bakit sekretary ang pinili mo? Nag-aral ka abroad para sa business tapos dahil ito ang gusto ko for the meantime. Gusto kong matutunan lahat. Proud na sagot ng dalaga. Weird. Napapailing na wika ni Amir. Tama na yan guys. Kumain na lang tayo sa labas. Nakangiting ayon ni Liam. Sir, hindi pa at ngayon darating ang bagong graphic designer? Pagbibigay alam ni Jaya sa binata. Yeah, pero hindi ko na responsibilidad yun. Ang chairman at supervisor ang kumuha sa kanya. Sagot niya sa dalaga na lumapit sa kanya. Tara na. Nakangiting aya niya bago ito inakbayan. Hoy, isabay niyo naman ako. Ingas ni Amir bago patakbong lumapit sa dalawa. Huwag kang didikit sa akin. Banta ni Jaya sa binata na napapakamot sa ulo. Ang daya mo naman. Si Liam pwedeng umakbay sa'yo. Tapos ako hindi. Magkakaibigan naman tayo noon na. Reklamo ni Amir. Kami ni Liam, oo. Pero ikaw, hindi. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong babaero ka. Sagot ni Jaya nang nakangiti bago masayang humawak sa braso ni Liam. Samantalang nakangiting sinulyapan ni Liam si Jaya na mukhang tuwang-tuwa sa pangaasar kay Amir. Jaya is like her own sister. Sabay-sabay silang lumaki at nag-aral. Sa katunayan, mas favorite pa ito ng mga magulang nila kaysa sa kanilang dalawa ni Dara. Pagkabukas ng elevator, masayang lumabas si Catherine kasabay ng isang employee na siyang sumundo sa kanya sa airport. Ngunit agad na napawi ang mga ngiti sa labi niya nang makita si Liam kasama ang isang babaeng nakahawak sa braso nito. Mukhang masaya ang mga ito. Gosh, sobrang bagay talaga silang dalawa. Sambit ng staff nang nakangiti. Sinong babaeng yun? Lakas loob na usisa niya sa staff. Si Miss Jaya Gomez. Balita ko, kababata siya ni Sir Liam. Nag-aral siya abroad para tulungan si Sir sa business. At sa tingin ko din, malapit na silang ikasal. Sobrang sweet kaya nila. At sa kanya lang gumingiti ng ganoon si Sir. Yung masaya talaga siya. Hayag nito. Takang nilingon niya ito matapos itong banggitin ang salitang kasal. Kung ganoon, nakahanap na si Liam ng bagong mamahalin. Pero hindi ba dapat maging masaya siya? Dahil finally nagawa nitong makahanap ng babaeng mamahalin at siguradong mahal si Liam. Kaya lang, may kung anong bahagi sa puso niya ang tila nalulungkot. Pakiramdam ng dalaga may kumurot sa puso niya matapos marinig ang sinabi ng staff. Pero bakit nasasaktan siya ngayon na malamang may iba na ito? Ano bang dapat niyang asahan? Naihintayin siya ni Liam matapos iwan ito sa araw mismo ng kasal nila? Natapos niya itong saktan? Miss Catherine, tara na po sa loob. Masayang ayon ng staff sa dalaga
na marahang napatango. Isang pilit ng ngiti ang sumilay sa labi niya bago sumama sa babae patungo sa graphic department. Bagamat hindi pa siya nagsisimula ngayong araw, gusto muna niya makilala ang magiging mga kasamahan niya. Welcome to the graphic department, Miss Catherine Flores. Gosh, ang ganda mo pala sa personal. Masayang bulalas ang staff. By the way, I'm Mina, one of the graphic designer. Isang masasayang pagtango ang naging tugon niya sa babae. Mukha namang itong masiyahin at palakibigan. I'm Kai Santos. Pakilala ng lalaki. Ikaw ang supervisor? Manghang tanong niya sa lalaki na marahang tumango. Ang inaasahan niya talaga na supervisor ng graphic department ay may edad na. Oh, bakit parang sobrang gulat ka? Puna nito na natatawa. Napapailing bagamat nakangiting pinanood niya ang mga bagong kasamahan na mainit ang naging pagtanggap sa kanya. Kat? Gulat na sambit ng isang babae mula sa likuran ng dalaga. Takang lumingon siya at ganoon na lamang ang pagkagulat ni Catherine nang makilala ang babae. Miss President, anong ginagawa niyo po dito? Gulat na sambit ni Kai. Akala ko kasi nandito ang CEO to welcome our new graphic designer. Sagot ni Dara bago sinulyapan ang dalaga. Kat, can we talk? Tanong pa niya sa dalaga na marahang napatango. Isang marahang pagtango ang naging sagot niya kay Dara. Aminado siyang masaya na makita ang nakakatandang kapatid ni Liam, ngunit may bahagi ng puso niya ang natatakot sa muling paghaharap nila ng babae. Kung dati magiliw ito sa kanya, ngayon pakiramdam niya naging malamig ito. Tahimik na sumunod lang siya kay Dara hanggang sa rooftop. Hindi ko inaasahan na ikaw ang bagong graphic designer. Panimula nito bago tumingin sa kawalan. Ate Dara, tawag niya sa babae na ngumiti sa kanya na malungkot. Ever since na umalis ka, malaki ang pinagbago ni Liam. He smiled a lot. He act like it's nothing happened. Palagi niya sinasabi na okay lang siya, na hindi siya apektado sa nangyari. But I know it was all a lie. Mukha lang siyang masaya, pero sa kaibituran ng puso niya, sobra siyang nasasaktan. Alam mo kung ano ang pinakamasakit sa lahat? Ang kailangan naming magpanggap sa harapan niya na hindi namin kailangan mag-alala dahil okay lang siya. But every night, when there was no one watching him, he cried as hell and mumbling about your name. It takes 5 years bago namin muling nakita ang totoo mong mga ngiti niya. Kwento ni Dara. I'm sorry, Ate Dara. Hingin pa umanhin niya sa babae at pinahid ang luha sa mga mata na tila nagpapaunahang pumatak. At ngayong bumalik ka, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Takot pa o maging masaya. Wika nito, bagamat napapailing. Sa loob na nakalipas sa 5 taon, nagmistula kaming bulag sa paghula ng totoong nararamdaman ni Liam. Kung totoo bang masaya siya o pagpapanggap lang ang pinapakita niya sa amin. Ang marinig mula kay Dara ang tungkol sa mga pinagdaanan ni Liam 5 years ago, kung paano nito kinaya ang sakit mula nang iwan niya. Masaya na ngayon si Liam nang wala ka. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo nang hayaang masaktan ulit siya. Kung pwede sana bumalik ka na lang sa Russia. Hiling ni Dara, bagamat hindi napigil ang sarili na maluha. Ate Dara, luwaan ang mga matang sambit niya sa babae. Sobra siyang nasaktan nang iwan mo siya. Kaya sana, huwag ka nang bumalik pa sa buhay ni Liam. Dahil baka hindi na niya kayanin pang sakit. Sambit ni Dara habang patuloy sa pagluha. Malungkot na tinignan niya ang babae na marahang nagpunas sa mga luha sa mata, bagamat patuloy pa rin sa pag-iyak. Kagat-labi na pinigilan niya ang sarili na mapahagulhol ng iyak. Kita ang lungkot at sakit sa mga mata ng ate ni Liam.
Sigurado siyang hindi naging madali sa mga ito na makita na nasa ganoong kalagayan si Liam. Matapos kumain, napagpasyahan nilang tumambay muna sa parke gaya ng nakasanayan nila noong mga bata pa sila. Nakaupo sila sa bench habang pinanonood ang mga batang naglalaro sa parke. Tanda ko pa noong mga bata pa tayo. Ang hilig yung dalawa maglaro dyan sa slide. Wika ni Chea. Ikaw naman, hilig mong kumain. At isa pa, mukha kang bookworm. Palaging libro ang hawak mo. Natatawang paalala ni Amir. Tumigil ka nga dyan. At least, matataas ang grades ko. Kasi, nag-aaral ako mabuti. Hindi gaya mo na umaasa na lang sa pangungopya. Ingo si Chea bago sinulyapan ang dalawang tao na nasa unahan nila. Ang cute naman nilang panoorin. Takang sinundan ni Liam ang tingin ang sinusulyapan ng kaibigan, kung saan tanaw niya ang isang lalaki at bata na kumakain ng ice cream. Nakatalikod sa kanila ang bata, kaya hindi nila kita ang mukha nito. Tito Alex, where's Mommy? Be patient, little one. Sagot nito sa halip na pansinin ang tanong ng bata. But, Heis, no buts, okay? And one more thing, don't tell your mom that I let you eat ice cream or else she's gonna kill us. Paalala pa nito sa bata na marahang napatango bilang pag-ayon. Samantalang nakangiting pinanonood ni Liam ang bawat galaw ng bata. Siguro, kung natuloy ang kasal yung dalawa ni... Saglit na natigilan si Amir nang ma-realize kung ano ang sinabi niya. You dump us? Inis sa wika ni Chea. Pasensya na. Hingin pa umanhin ni Amir bago sinulyapan ang kaibigan na pilit na ngumiti. It's okay. Matagal na nangyari yon. At saka, kusa ko siyang pinakawalan. Who's affected on it? Wika ni Liam bago tumayo at tinalikuran ang mga ito. Hindi na lang niya aminin na apektado pa rin siya. Sambit ni Chea bago inis na sinipaan ang paa ni Amir. Hoy! Hintayin niyo ako! Sigaw ni Amir bago iika-ika na lumapit sa dalawa. Na paano ka? Takang usisa ni Liam bagamat patuloy pa rin sa paglalakad. Wala to. Sagot nito. Punta tayo sa barko at magpakalasing. It's all me. Hindi ka kaya malugi sa negosyo mo? Ingo si Chea. Pero gusto ko din uminom ngayong araw. Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Ayon ni Amir bago masayang hinila patakbo ang dalawang kaibigan. Teka lang, masyado pang maaga para dyan. At isa pa, nangako ako kay Ate Dara na tutulungan ko siya. Awat ni Liam sa mga ito na natigilan. Oh shucks, ngayong araw pala ang meeting na shareholders. Sabi ni Chea. Pasensya na Amir, ikaw na lang uminom mag-isa. Sobrang busy kami ngayon sa office. Ang daya nyo namang dalawa. Ingos pa nito. Pero kapag kailangan nyo mag-inom, huwag nyong kakalimutan. Nasa bar lang ako. Paalala nito na sabay namang tinanguhan ng mga ito. Huwag kang mag-alala. Isasama namin si Dara para may taga-batok sa'yo. Natatawang biro ni Chea sa binata ng umuso. Hays, napaka-possessive ng brat na yun. Sobrang nakakainis ang ugali niya. Ingos ni Amir. She's my best friend, in case kakalimutan mo. Paalala ni Chea. And your best enemy. Dugtong nito na siyang ikinatawa ni Chea. Sige na. Umalis ka na, Mr. Playboy. Kung ayaw mong tawagan ko si Dara. Pagtataboy ni Chea. Yeah, alis na nga ako. Ingos ang binata bago nagmamadaling umalis. Napapailing na nilagay ni Liam ang mga kamay sa bulsa na suot niyang jacket. Ngunit agad din siyang natigilan nang mapansin na nawawala ang phone niya. Sigurado siyang hawak niya yung kanina noong nasa parke sila. Chea, mauna ka na sa office. Naiwan ko kasi ang phone ko sa bench. Ihanda mo na lang mga kailangan natin.
Bilin niya sa dalaga na marahang napatango. Agad siyang bumalik sa bench kung saan naupo siya kanina. Luckily, wala pang may nakaupo sa bench. Agad niyang hinanap ang cellphone sa ilalim ng upuan. Great. Sambit niya na makita ang hinahanap na cellphone. Mami! Dinig pa niyang sambit ng bata na hindi niya maiwasang lingunin. Kung saan tanaw niya ang batang patakbong niyakap ang babaeng masayang kumakaway sa bata. Kusang umangat ang mukha niya upang tignan kung sino iyon, bagamat hindi matigil ang puso niya sa malakas sa pagtibok. Kat. Sambit niya sa pangalan ng babae habang malayang pinanonood ito na masayang kinarga ang 5 taong gulang na batang babae. Ang kaninang nakangiting mukha ng babae ay napalitan ng pagkagitla na tila ba nakakita ng multo. Napalitan yon ng pag-aalala. Liam, sambit nito habang nakatitig sa binata na ngumiti. Wala sa sariling lumapit siya sa mga ito, bagamat hindi pa niya nakikita ang mukha ng bata dahil nakasubsob ang ulo nito sa balikat ng ina. Alex, tawag ni Catherine sa kaibigan na nakatayo sa tabi niya habang nakatitig sa binata. Pakihawak naman si Ella. Tahimik na nakatingin lang siya sa dalaga, minsan pang napaawang ang labi niya nang makita ang mukha ng bata. Mayroon itong bilugang pisngi, mahabang pilik mata at matangos na ilong. Bukod pa doon ang mata nito nakuha kay Catherine. Who is he, Mommy? Tanong ni Ella habang nakatitig sa binata. I'll tell you later, baby. Sagot niya sa bata bago inutusan si Alex na umalis na muna. It's been a long time. Bati ni Liam sa dalaga bagamat lihim na sinundan ng tingin ang bata. Liam, Yung bata. anak ko siya. Putol ni Catherine sa sasabihin ng binata. I know. Namanay niya sa iyo ang mga mata niya. Pero yung mukha niya, kuha sa akin. Wika ni Liam na napapailing bagamat naguguluhan sa nangyayari. Liam, Anak ko ba yung bata? lakas loob na tanong niya sa dalaga na natigilan. Pero napaka-imposible naman na magkaroon siya ng anak kay Catherine. Wala siyang matandaan na may nangyari sa kanilang dalawa. Pero bago ang kasal nila, ng gabing yun, sobrang lasing siya sa alak na halos wala ng matandaan. Nagising na lang siya ng araw na yun na nasa loob ng isang kwarto na wala na saplot at tanging marka ng dugo lang ang naiwan sa kama. Ayaw niya mag-assume na si Catherine ang babaeng iyon, ngunit nung makita niya ang bata na kamukha niya, hindi na naging maganda ang pakiramdam ni Liam. Blankong nakatitig lamang si Catherine sa kisame ng unit kung saan pansamantalang naninirahan ng mag-ina. So tell me girl, wika ni Alex. Ano sasabihin ko? Ingos niya sa kaibigan bago napakross arm. Yung poging lalaki kanina na talaga namang kamukha ni Ella. Siya yung ama ng bata, di ba? Wika nito sabay sulyap sa pinto na nakasarado. Sa halip na sagutin ang tanong nito, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago tumingin sa nakasaradong pintana. Puno ba ng hangin ang katawan mo? At panay buntong hininga mo? Kanina ka pa ganyan eh. Ingos nito. Tinanong niya ako kung anak niya si Ella. Pag-amin niya sa kaibigan na napakurap bagamat nakatitig sa kanya na tila hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Sinabi ko sa kanya na paanong naisip niya ang ganoong bagay, gayong walang may nangyari sa amin. Hindi basihan na magkamukha lang sila para matawag niyang anak si Ella. Kung hindi yun ang tatay ni Ella, sino? Akala ko ba? Of course, siya yung ama. Pero walang natatandaan si Liam sa nangyari sa amin na gabing yun. Dahil sobrang lasing siya sa alak. At saka, bago ang kasal namin, nag-confess siya sa akin dahil ayaw niya daw simulan ang pagsasama namin na may tinatago sa isa't isa. Sinabi niyang he slept with other woman at hindi niya alam kung sino.
Kwento niya sa kaibigan. Pero, ikaw din naman yun, di ba? Bakit hindi mo na lang inamin sa kanya na ikaw ang babaeng yun? Takang usisan ni Alex na naguguluhan sa nangyayari. Dahil may sarili akong dahilan. Ayaw ko magpakasal sa kanya at magkaroon siya ng dahilan para pigilan ako umalis sa buhay niya. Tugon niya. Sandali lang, naguguluhan ako. Kung wala kang nararamdaman kay Liam, bakit hinayaan mong may mangyari sa inyong dalawa? Litong tanong ni Alex sa kaibigan na sumandal sa headboard ng sofa. Huwag mong sabihin na pinilit ka niya na may, of course not. Pagtatama niya sa sinasabi nito. Hindi siya ganong lalaki. Kahit na sobrang lasing siya noon, paliwanag pa niya. Kung ganon, bakit hinayaan mo may mangyari sa inyo kung hindi mo siya mahal? Muli ay ulit ni Alex sa tanong. Honestly, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa kanya. Pero noong lasing siya, I can't help but to kiss him. And we end up making out. Matapos ang gabing yun, na-realize ko na hindi ko dapat hayaan si Liam na gamitin ng pamilya ko upang punan ang pangailangan nila. So I decided na iwan siya for good. Yun din ang naging dahilan kung bakit pinalayas ako ng mga magulang ko. Hindi ko rin inaasahan na magbubunga ang nangyari sa amin ng gabing yun. Sa tingin ko, sobrang dense mo lang ang mga panahon na yun at hindi mo alam kung anong nararamdaman mo sa kanya. Hindi mo itatago ang picture niya dyan sa wallet mo kung wala kang nararamdaman kay Liam. Nung unang beses na nakita ko yun, I knew it na siyang ama ni Ella. Wika ni Alex. Teka, kung matagal mo nang alam na si Liam ang daddy ni Ella bago ko pa sabihin niyo sa'yo, bakit pa ulit-ulit mo ko tinatanong sa bagay na yan? Usisa niya sa kaibigan na may pagtataka. Dahil gusto kong makita ang reaction mo, gaga. Ingos nito. Sa tingin ko, mahal mo siya. Natatakot ka lang na isipin ang mga tao na pera lang niya ang dahilan kung bakit ka nagpakasal at isa pa. Ayaw mong patuloy siyang gamitin ng pamilya mo para matustusan ang pangailangan nila. Hayag nito bago sinulyapan ang pinto ng kwarto kung saan natutulog ang bata. Pero hindi mo maitatago ang buong katotohanan lalo na ngayon na nakita ni Liam ang bata. Sigurado ako na hindi yung mapapanatag. Anong gagawin ko? Tanong niya na naguguluhan. Talk to him. Bago niya pa isipin na tinatago mong anak niya at hindi siya binigyan ng karapatan na makilala man lang ang bata. Payo nito bago bahagyang ngumiti. Pero bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon ng pagmamahalan niyo? Ikakasal na siya at ayaw ko masira ang buhay niya nang dahil sa akin. Pag-amin niya bago pilit na ngumiti. Ikakasal pa lang sila. May anak ka sa kanya. And remember, ikaw ang unang bride niya. At isa pa, alam ko mahal ka pa rin niya. Ramdam ko sa titig niya. Payo ni Alex. Magpahinga ka na at may trabaho ka pa bukas. Pero sana pag-isipan mo sinabi ko sa pagkakataong ito. Huwag ka na maging duwag at takbuhan ang nararamdaman mo sa kanya. Paalala pa niya bago tumayo. Samantalang nang iwang mag-isa si Catherine habang pinag-iisipan ang sinabi ng kaibigan. May bahid naman talaga ng katotohanan na sinabi nito. Pero makakaya niya bang agawin si Liam sa bagong babaeng minahal nito? At isa pa, nangako siya kay Dara na hindi na siya babalik pa sa buhay ni Liam, na hindi na ito masasaktan dahil sa kanya. Paano niya magagawang suwayin ang hiling ng nakakatandang kapatid ng binata? Gayong ni minsan, hindi ito nang himasok sa buhay ng kapatid. Iyon ang unang pagkakataon na humiling ito. Tahimik na umiinom si Liam sa loob ng bahay nila sa may bar counter. Nasa kalagitnaan lang siya ng pag-iinom nang pumasok ang kanyang ina at kapatid. Umiiyak ka ba? Tanong ni Dara sa binata matapos magsalin ng alak sa 2 paso. Madami ka nang niinom ha. Puna nito matapos tignan ang bote ng vodka. Isang malalim na pagbuntong hininga
ang pinakawalan niya bago hinarap ang dalawang babae na naghihintay sa magiging tugon niya. She's back. Pag-amin niya sa mga ito na marahang napatangulang sa kanya. And then, usisa ng ginang. Ma, she's back. Muli ay ulit niya. Alam namin. Kinuha siya ng graphic department. Sagot ni Dara. Don't tell us hindi mo pa rin siya makalimutan after she ran away. I saw her. Muli ay sambit niya. Oh, come on, Liam. Does your brain stop functioning? Ang iritang wika ni Dara. I said I saw her. Ulit niya na may halong iritasyon. Obviously. So what's the point? Iritang wika ng ginang. Hindi ko alam kung anak ba talaga kita o hindi. Baka naipalit ka ng nurse doon sa ospital nung pinanganak kita. You're so dumb as may anak siya. Pag-amin niya, dahilan para matigil ito. It happens 5 years ago. Normal lang na makahanap siya ng ibang lalaki. Lalo na at hindi ka naman niya minahal. Iritang tugon ni Dara na halatang napipikon na sa binata. Ate Dara, that's not the point. Ingos niya sa kapatid. Sa tingin ko, yung bata anak ko. Exactly! Kaya nga dapat kalimutan mo na siya. Panabay ng dalawang babae, ngunit agad ding natigilan. May anak kayong dalawa? Ilang taon na ang bata? Usisa ng ginang, bagamat napapaisip. 10 taon siguro. Ingos niya si ina, ngunit nakatikim siya ng batok mula dito. 5 taon, ma. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin? Napapailing niyang wika. Kung ganun, may nangyari sa inyo? Usisa ni Dara na may pagtataka. To be honest, hindi ko alam. Wala akong maalala na may nangyari sa amin. Pag-amin niya na naguguluhan, samantalang nanatiling tahimik ang ginang. Baliw ka ba? Paano mo nagawang akuin yung bata, gayong wala naman may nangyari sa inyong dalawa? Inis sa wika ni Dara. 5 years ago, 2 days before your wedding ceremony, sobrang lasing ka ng alak. Ang sabi ni Amir, dinala ka niya sa hotel. Kaya tinawagan ko si Kat para puntahan ka ng gabing yun. Para alagaan ka. Kinaumagahan, madaling araw nun, nag-aalala ko dahil hindi ko makontak ng gabing yun si Kat. After niya sabihin na nasa hotel na siya. Kaya naman nagmamadali akong pumunta sa hotel. Pagbukas ko ng pinto, agad ko kayo nakita na magkayakap habang natutulog na tanging makapal na kumot lamang ang nakabalot sa mga katawan niyo. Umalis na lang ako kasi wala naman pala akong dapat ipag-alala. Kwento ng ginang. Dakang nakatitig lang siya sa ina matapos ang revelasyon nito. Bakit ngayon mo na sinabi sa akin ang bagay na yan? Ang di makapaniwalang tanong niya sa ginang. Malay ko bang hindi mo maalala ang gabing yun kung saan binigay ni Kat ang sarili niya sa'yo? Bawasan mo nga yung pag-inom mong siraulo ka! Muntik ko nang hindi makilalang apo ko sa pinaggagawa mo! Sermon ng ginang sa binata. Fuck! Sambit ni Dara. Liam, we need to see her. Bago pa siya umalis ng bansa. I told her to leave. Sambit ni Dara na natatananta. Let's go. Ayon ng ginang bago dinampot ang isang bote ng vodka at mabilis sa tinalikuran ang binatang nagtataka. Napapailing na pinanood niya lang ang dalawang babae na natataranta habang patuloy sa pag-ikot sa counter bar. Where's the fucking car key? Sigaw ni Dara. Forget about your car keys. Use mine. Swestisyon ng ginang. Oh right, ma, give me your key. Tumayo ka na dyan, Liam Paris. Sigaw ng ginang sa binata. You damas brothers of mine? Pwede bang bilisan mo na dyan? Kailangan mo makita ang mag-ina mo at pigilan umalis ng bansa. Inis sa wika ni Dara bago lumapit sa binata at hinila ito palabas ng bahay. Girls, enough! Awat niya sa dalawang babae matapos huminto sila sa tapat ng kotse ng kanyang ina. Ako na magdadrive.
No, nakainom ka. Gusto ko pang makita ang apo ko. Tutol ng ginang. Lalo naman ako. Gusto ko makita ang pamangkin ko at humingi na sorry kay Kat. Sagot naman ni Dara na pumasok sa backseat. Oh shock, ako pa lang ang magmamaneho. Wika ng dalaga na mapagtanto na nasa kanya ang susi ng kotse. Girls, ako na ang magmamaneho. Wala rin akong balak na mamatay na maaga. Hindi ko pa nakikilalang anak ko at hindi pa kami nakakasal ni Kat. Kaya ibigay niyo na sa akin ang susi ng kotse para mapuntahan na natin siya. Hiling niya sa mga ito na marahang napatango bilang pag-ayon. Just make sure na aabot tayo doon ng buhay at walang hemorrhage. Paalala ng ginang bago nag-seatbelt. Napapailing na tinanguhan na lamang niya ang ina bilang tugon. Hindi pa naman siya ganong kalasing. Mas nag-aalala pa nga siya kung ang ate niya ang mag-drive o kaya ang kanyang ina. Hindi sa wala siyang tiwala sa pagmamaneho ng mga ito. Kaya lang mukhang tense ang dalawang babae. Saan tayo pupunta? Tanong niya sa mga ito matapos paandarin ang sasakyan. Sa mag-ina mo, malamang. Sagot ng ginang. Hindi naman pwedeng pumunta tayo sa bar para magsaya. Sarkastiko pa nitong dugtong. Ma? Di makapaniwalang sambit niya. Pasensya na. Kinakabahan lang ako. Hindi ko alam kung tatanggapin ba ako ng apo ko. Sagot nito. Ma, seryoso talaga kayo dyan? Natatawan tanong niya sa ginang. Tama naman si mama doon. 5 taon ng anak yung dalawa ni Kat nang hindi man lang tayo nag-e-exist sa buhay niya. Tingin mo matatanggap ka niya bilang ama? Ayon ni Dara. God, bakit ganyan kayo mag-isip? Ang hindi makapaniwalang sambit niya. Shock! Liam, dapat lumiko ka na kanina. Alam mo bang malayo pang U-turn? Doon tayo dapat pupunta eh. Inis sa sambit ni Dara. Excuse me, wala may nagsabi sa akin kung saan tayo pupunta at anong lugar. Napapailing niyang tugon. Ilan taon ba nga abutin natin sa pagmamaneho mo, Liam? Mas nahihilo pa ako dito kaysa ang mag-inom ng alak. Reklamo ng ginang. Dara, ikaw na magmaneho. Di makapaniwala sinulyapan niyang ina gamit ang side mirror. Lakas talaga ng trip nitong sisihin siya. Samantalang hinila lang siya ng mga ito palabas na hindi man lang sinasabi kung saan ang pupuntahan nila. Inis na napabangon si Catherine matapos marinig ang walang humpay na pag-doorbell mula sa labas ng pinto. Wala naman siyang inaasahan na panauhin ng gabing yun. For Pete's sake, alauna pa ng madaling araw. Inis niyang sambit matapos tignan ng orasan na nakapatong sa estante. Humihikab na lumabas siya ng kwarto at diretso sa pinto. Napapailing na tinitignan niya ang monitor upang alamin kung sino ang nasa labas ng bahay nila ng ganong oras. Ate Dara, sambit niya nang makilala ang kapatid ni Liam. May kasama itong babae, ngunit di niya makita kung sino yun. Nagtataka man, bagamat pinagbuksan niya ito ng pinto. Mama, ikaw na magkatok ng pinto. Nakakahiya, anong oras na oh? Wika ni Dara na hindi pansin ang pagbukas ng pinto. Kung bakit naman kasi naligaw pa tayo ng daan? Sinabi ko naman kasi sa'yo na ikaw na mag-drive dahil madami nang nainom si Liam. Sagot ng ginang. Tikim niya na sabay nitong kinalingon. Kat? Sambit ng ginang. Magandang araw, bati ni Dara. Nagtatakang nakatingin lang siya sa dalawang babae, bagamat nagtatanong ang mga mata. Paano mo nalaman na nandito kami sa labas ng sino ba yung panayang doorbell? Ang nakapikit pa ang mga matang tanong ni Alex na sumilip sa pinto. Hindi kami nag-doorbell. Liam Paris? Fuck! You're so dumbass! Gusto mo ba magising anak mo, ha? Ang di makapaniwalang sigaw ni Dara sa binata na nakasandal. Kasama niyo siya? Usisa niya na may pagtataka. Pumasok na nga muna kayo sa loob. Alex,
tulungan mo nga silang ipasok si Liam. Utos niya sa kaibigan na nakasuot pa ng pink na nightgown. Matapos ipasok ng mga ito si Liam na tila natutulog dahil marahil sa kalasingan. Dinala niyo siya dito ng ganyan? Di makapaniwalang usisa niya sa dalawang babae. Pasensya ka na, Kat. Actually, hindi naman siya ganong kalasing kanina. Nung papunta na kami dito, naligaw kami ng daan dahil sa paikot-ikot namin. Ayun, nahilo siya at nasuka. Tapos binigyan ko pa siya ng alak. Kwento ng ginang, bagamat napapailing. Maang na napatitig siya sa sinabi ng ginang. Bakit may dala itong alak? At bakit binigyan niya ng alak si Liam? Oh, si Mama kasi kanina, sa sobrang taranta niya, sa halip na cellphone ang kunin, yung bote ng vodka ang nadala niya. Tapos nung nasuka si Liam, bigla niyang inabutan ng alak sa pag-aakalang tubig yung hawak niya. Kwento ni Dara, napigil ang sarili na mapahagalpak ng tawa. Bahagya pa nitong kinagat ang labi. Gosh, Mother! I can't believe you! Sambit ni Alex na hindi napigil ang pagtawa. Sino ba namang hindi matataranta? Nalaman ko may apo ako at ayaw kong umalis sila ng bansang to. Kwento ng ginang bago sinulyapan ang dalaga. Paano niyo po? I saw you guys lying in bed and both naked while hugging each other. Kwento ng ginang. Nag-aalala ako noon kaya pumunta ako na madaling araw. Pero umalis din ako agad after na nakita ko. But this damn sibling of mine, hindi man lang niya alam kung sinong nakasama niya na gabing yun. Dugtong ni Dara. He confessed to me about what happened bagong kasal namin. Inakala niyang ibang babaeng kasama niya sa hotel. Pag-amin niya sa mga ito na natigilan. See? He's so dumb. Now I truly understand why you left him in your wedding day. Napapailing na wika ni Dara bago sinulyapan ang binatang natutulog. But he loves you so much. Alam ko. And I'm really sorry sa nangyari. At ginawa kong pag-iwan sa kanya. Pag-amin niya ng punong-puno ng pagsisisi. Kung ano man ang dahilan mo, sa tingin ko Liam deserved to know about that. Wika ni Dara. And I'm sorry sa mga nasabi ko yesterday. Naintindihan kita, Ate Dara. Ayaw mo lang masaktan ng gusto si Liam, kaya nasabi mo yon. Tugon niya. Ngayong nalaman kong may apo na ako sa iyong dalawa ni Liam, hindi ko hahayaang hindi kayo magkaayos. Wika pa ng ginang. Sa tingin ko, bukas sa kayo makakapag-usap ni Liam sa kalagayan niya ngayon. Singit ni Alex habang tinatapik ang balikat ng binata. Ipasok mo siya sa kwarto, Alex. Utos niya sa kaibigan. Sa kwarto ko? O sa kwarto niyo mag-ina? Tanong nito. Sa kwarto ko, sagot niya. Hindi ako matutulog doon, okay? Awat niya ng akto magsasalita ito. Akala ko pagkakataon ko na para mayakap siya. He looks so yummy. Alex, daddy siya ni Ella. Paalala niya sa kaibigan. And he's your lover, so yeah, I can cuddle him. Wika nito bago inalalayan ang binata. Tulungan mo nga ako, Kat. Gosh, ang bigat niya. Napapailing na lumapit siya sa kaibigan at tinulungan ito na dalhin si Liam sa kwarto nila mag-ina. Mas mabuti pang nagluto na lang ako. Gusto kong ipagluto ang apo ko. Dinig pa niyang wika ng ginang bago sila tuluyang pumasok sa loob ng kwarto. Maingat na inalalayan niya si Alex na ihiga si Liam sa tabi ng anak nila. Gosh, sobrang magkamukha talaga sila. Ngayon naiintindihan ko na ang anak niyo ang patunay na sobrang mahal mo si Liam. Nonsense. Ingos niya sa kaibigan bago ito hinila palabas ng kwarto. Liar. Sabat pa ni Alex. Kitang-kita naman sa mukha mo. Okay, fine. I love him. But can you please shut your goddamn mouth? Oo na po. Ayaw nito, bagamat kontitong ngumiti. I'll help your in-laws.
Napangaasar pa nito bago mabilis sa pumunta ng kusina. Napapailing na sumunod siya dito. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang niyang ang mga ito sa kusina. At saka ever since naging mabuti sa kanyang pamilya ni Liam, walang dahilan para sumama ang loob niya sa mga ito. Pakiramdam ni Liam may kung anong bagay na nakadagan sa katawan niya, dahilan para magbulat siya ng mga mata. Maingat na kinapa niya ang nakadagan sa kanya. Napaawang pa ang labi niya na makita ang paslit na nakadagan sa kanya. Kamukha ko nga siya. Nakangiti niya sambit bago maingat na hinaplos ang pisngi nito. Paano ako napunta dito? Tanong niya sa sarili. Ang huling natatandaan niya, nagmamaneho siya noon hanggang sa nakipagpalit ang kapatid sa kanya at ito na mismo ang nagmaneho dahil naligaw sila. At dahil mabilis si Dara sa pagmamaneho, nahilo siya, dalanga at nakainom siya at sa halip na tubig ang bigay ng kanyang ina, bote ng vodka ang natanggap niya. Ang hindi niya maintindihan kung bakit sa dinabi-dami na pwedeng bitbitin ng kanyang ina, alak pa talaga ang dinala nito na hindi man lang pinigilan ng kapatid nang ipainom yun sa kanya ng kanilang ina. You really look like me. Dinig pa niya sambit ng bata na siya nagpabalik sa naglalakbay niyang isip. Hindi man lang niya namalayan na nagising na pala ito. How's your sleep, baby? Magiliw niyang tanong sa bata. It feels so good. Cause I sleep with my dad. Sagot ng bata nang nakangiti. So, alam mong, Yeah, Dad. Cause I'm not dumb. Mom will let me anybody sleep in our bed if it wasn't you. Sagot ni Ella matapos maupo. gosh, kaugali niya si Ate Dara. Naisaloob niya habang pinanonood ang anak. Pero at least, matalino siya. Daddy, let's go. I'm so hungry. Aya pa nito sa binatang nakahiga pa rin. Nakangiting tumayo siya at walang imik na kinarga ang bata na lumabas sila ng kwarto. Minsan pa siya napakunot noo na mapansin na tahimik ang paligid. Let's go sa kitchen, Daddy. Aya ng bata na agad namang sinunod ni Liam. Where are they? Tanong niya kay Alex nang ito ang maabutan sa kitchen. Maingat na nilapag niya ang bata. Yung Ate Dara at mama mo nasa kwarto, tulog, tapos si Kat naman naliligo. Sagot nito. Tagal niyo natulog mag-ama Puna nito bago tumayo. Anyway, kailangan ko nang umalis. Tumawag kasi mga friends ko. Gusto nila makipagkita sa akin. Ikaw nang bahala muna kay Ella habang naliligo pa ang mami niya. Bili nito bago tumayo. Ingat ka at salamat sa pag-aalaga sa anak ko. Nakangiting wika niya kay Alex. Paano kung ayaw ko ng thank you? Pwede bang kiss na lang ang... Yeah, he's my dad. Sigaw ni Ella dahilan upang matigas si Alex sa sasabihin. Possessive like her mother. Pangaasar ni Alex. Anyway, alis na ako. Thank you sa masarap na breakfast. Nagpapailing, bagamat nakangiting sinundan niya ng tingin ang lalaking palabas ng binto. Ngunit agad itong napahinto at humarap sa kanila. Anyway, I'm Alex. In case gusto mong iwanan si Kat at makipagtanan kasama ako. Biro nito. Tito Alex, you should leave na. Utos si Ella bago humawak sa kamay ng ama. Oo na, Bratty. Natatawan tugon nito bago nilisan ng kusina. Gross. How come he got the guts to flirt you, Daddy? Andi makapaniwalang sambit ng bata. Tingin ko nagbibiro lang siya. Huwag mo na masyadong pasinin yun. Okay. Mukhang seryoso kayong dalawa dyan ha. Ano pinag-uusapan niyo? Usisa ni Kat na bagong pasok at halatang bagong ligo din ito. Tito Alex tried to flirt Daddy. Sumbong ng bata na siyang ikinaawang ng labi ni Kat. It's not true. Nagbibiro lang si Alex. Paliwanag ni Liam sa dalaga na nakatitig sa bata. You called him Daddy? Pambabaliwala nito sa sinabi ng binata.
Yes, because he is my dad. Sagot ni Ella sa ina. But mommy, listen carefully. Tito Alex tried to flirt with him. Muli ay ungkat ng bata. Pero hindi ko sinabi sa iyo na siya ang daddy mo. Ang di makapaniwalang sambit niya at binaliwala ang pagsusumbong ni Ella. I heard you mumbling his name while you're drunk. You worry that he'll forget and hate you. Sagot ng bata. Nagtatanong ang mga matang tumingin siya kay Kat na pinamumulahan ng pisngi matapos marinig ang sinabi ng bata. Gisingin ko lang sila para kumain. Wika ni Kat bago nagmamadaling tinalikuran ng kanyang mag-ama. Samantalang nakangiting pinanood ni Liam ang dalaga na papalayo. Mukhang naalarma ito sa kapilyuhan ng anak nila. Hindi mabilang ni Catherine kung ilang beses na siyang napabuntong hininga matapos siyang dalhin si Liam sa balkonahe upang makapag-usap sila ng sarilinan. Naiintindihan ko kung bakit hindi mo agad inamin sa akin ang tungkol sa anak natin. It's all my fault. Wika ni Liam sa dalaga. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit hindi ko sinabi sa iyo na ako ang babaeng nakasama sa hotel na gabing yon at dahilan kung bakit kita iniwan? Tanong niya sa binata na natigilan. I badly wanna know about the truth, pero hindi ko alam kung paano kita tatanungin sa bagay na yan. Pag-amin ni Liam na bahagyang ngumiti. Honestly, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa iyo ng araw ng mga panahon na yon. Kontento ako na andyan ka for me. Nabibigay mo ang mga kailangan ng pamilya ko. You give us everything. Samantalang wala man lang akong maibigay sa iyo in return. Kahit pagmamahal. Maraming tao ang nagsasabi na gold digger ako. I can't fight them back kasi pakiramdam ko ganoong tao ako. Ginamit kita para sa pansariling hangarin ko. Kwento niya sa binata. Pero ginagawa ko yun kasi mahal kita. Gusto kong lahat maayos, even your family. At wala akong pakialam sa pera. Cause for me, ang makita kang maayos at masaya, ang pinakamahalaga sa akin. Wala nang iba. Alam ko. Pero hindi mo ba naisip na ang unfair nun para sa akin? Basahan ng tingis sa akin ng iba. Sa tuwing binibigyan mo ko ng mamahaling regalo o kaya naman sino-surprise, wala akong ibang maramdaman kundi panliliit sa sarili ko. Sa halip ng paggagalak ang nararamdaman ko. Liam, hindi mo alam ang ganoong pakiramdam. Kasi nasa'yo na ang lahat. Leaving you is my greatest regret. But fulfilling my dream is the best choice I made. Sa ganitong paraan ko lang magagawang tulungan ng pamilya ko. At mag-iba ang tingin sa akin ng mga tao. Ang emosyonal niyang wika sa binata. Kat, I'm sorry kung naging insensitive ako back then. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Trust me. Kung ano man ang ginawa mo noon, I'm so proud of you. At palagi kitang susuportahan sa kung ano mang desisyon mo sa buhay. Masuyong wika niya bago hinawakan ang magkabilaang balikat ng dalaga na nagsimulang umiyak. I'm sorry, Liam, kung naging makasarili ako. Kung iniwan kita nang hindi man lang sinasabi sa iyong tungkol sa nararamdaman ko. Ang dahilan ko. Hikbi niya sa binata na masuyong kinulong siya sa mga bisig nito. It's okay. Hindi kita sinisisi. Bulong niya sa dalaga. At kahit kailan, hindi ko gagawin yun. Dugtong ni Liam. Yeah, Daddy! Sigaw ni Ella mula sa pinto ng balkonahe. Takang sinulyapan ng dalawa ang batang sumigaw, bagamat kapwa magkayakap. What's wrong, Ella? Ang nagkaalalang tanong ni Alex mula sa di kalayuan bago patakbong lumapit sa bata. Nothing! I just wanted to shout Daddy! Sagot ng bata bago masayang lumapit sa mga magulang. Gosh, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganyan ang ugali mong bata ka. Samantala mabait naman ang parents mo. But you're such a... Hindi na natapos si Alex ang sasabihin nang makarinig sila ng tili mula sa sala.
Bagamat nagtataka, patakbong tinungo nila ang sala kung saan inabutan nilang nakatayo si Dara sa ibabaw ng sofa na tila takot na takot. Hawak pa nito ang throw pillow, habang kampante namang nakaupo ang ginang sa maliit na sofa na pinanonood ang dalaga. "Just kill the fucking cockroach, mama!" Sigaw ni Dara sa ginang. "Hala, kailangan ba sumigaw ka? Mas malaki ka naman sa ipis." Ingos si Alex bago napapailing na naupo sa tabi ng ginang. "She can't. Cockroach has a lot of legs, but Dara has only 2 legs. That's why she can kill it." Paliwanag ng ginang na siyang ikinatawa ng mga naroon. "Now I know kung bakit ganyan si Ella," wika ni Alex habang tumatawa. "Yeah, shut the crap!" Saway ni Dara sa mga ito. "Liam, patayin mo na ang cockroach," utos niya sa kapatid na napapailing, bagamat tahimik na nag-utubili ito. Nakangiting pinanood niya si Liam na walang arting hinawakan ng cockroach bago tinapon sa bintana sa halip na patayin iyon. Hindi ko pwedeng patayin yun. May sarili siyang buhay. Paliwanag niya sa mga naroon na nagtataka sa ginawa niya. "Wash your dirty hands bago mo hawakan ang apo ko," utos ng ginang ng aktong lalapit ang binata sa bata. "Now our house is full of chaotic." Napapailing na wika ni Alex. "Maupo ka na, girl. Wala nang cockroach." Utos pa niya sa dalaga na nakatayo lang. "Yeah, bitch." Mataray na tugon ni Dara sa binata. "Oh, little Ella, is that you?" Pangaasar ni Alex sa dalagang inirapan lang siya. Nakangiting pinanood niya lang ang dalawang nagsusukatan ng tingin. "Anyway, kailangan na naming umalis. May meeting pa kami sa board directors." Paalam ng ginang bago tumayo at sinulyapan ang dalawang kasama. "I bet kanina patapos yun." Napapailing na sabat ni Dara sa tiyahin. As much as I wanted to stay here, hindi naman pwede. May trabaho pa ako na kailangang ayusin. Singit ni Liam bago tinaas ang hawak na phone nang tumunog yun. Si Jaya ba yan? Tanong ng ginang sa binata na marahang napatango bilang pag-ayon. Hinahanap na ako sa office. Simpleng tugon ni Liam sa ina. Samantalang lihim namang napataas kilay si Catherine matapos marinig ang sinabi ng binata. Kung tama ang pagkakaalala niya, si Jaya ang fiancé ni Liam. Pagpasok na Liam sa kumpanya, agad siyang sinalubong ni Jaya na tila frustrated sa nangyayari. Lihim siyang nakaramdam ng takot mula dito. Ngayon, naiintindihan na niya ang kapatid kung bakit mas gusto na lang nito ang manahimik kapag nagagalit si Jaya. Bagamat nagtataka, hinintay muna niya makapasok sila sa loob ng opisina. Anong nangyari? Nagtatakang usisa niya sa dalaga matapos luwagan ang suot niyang necktie. Hindi ka pumunta sa meeting kahapon. I tried to call you multiple times pero hindi ka sumasagot. Dumating na maagang clients pero walang Liam Paris at dumating. Alam mo ba kung gaano nating pinaghirapan makuha ang tiwala nila? Paliwanag ni Jaya. Galit ngayon ang board director dahil sa ginawa mo. Plus, hindi ka sumipot sa meeting. May mahalaga akong bagay na pinuntahan. Simpleng tugon niya bago tumingin sa labas ng opisina. Gaano ba kahalaga yan? Para kalimutan mo ang mahalagang meeting at client na mayroon ka. Bumalik na si Kat, kasamang anak ko. Imagine, hindi ako makapaniwala na may anak pala kaming dalawa. Kwento niya sa kaibigan na napaawang ang lapi. Ano plano mo ngayon? Bumalik na siya kasamang anak niyo. Usisa nito, bagamat masaya para sa binata, sa loob ng 5 taon nakita niya kung paano nasakta si Liam. Nakangiti nga ito, ngunit nagbistula ang kaibigan niya na robot. Walang emosyon. Yun din ang dahilan kung bakit mas pinili niya maging sekretary nito sa halip na tanggapin ang posisyon bilang vice president. Gusto kong mabuo ang pamilya ko.
pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Pag-amin niya. Ang panliligaw sa babae, parang business strategist lang yan. Pwedeng matalo ka o manalo. Hindi mo malalaman ang sagot kung hindi mo susubukan. Payong ba ito nang nakangiti? Tama ka nga dyan. Anyway, kasama mo ang president at ang head of directors. Muli ay usisa nito sa binata na marahang napatango. Bakit? Takang usisa niya. Galit na galit ang chairman. Muntik na niya makalimutan na pamilya niya kayo. Parang gusto na nga niyang tanggalin kayo sa posisyon eh. Natatawang kwento ni Jeya sa binata. Hindi ko masisisi si Dad. Wala sa pamilya niya ang pumunta sa pinakamahalagang meeting. Napapailing niyang wika. But I'm sure matutuwa yun oras na nalaman niyang may apo na siya. Gosh, hindi na ako makapaghintay na makitang anak mo. Sabit ni Jeya na tila excited. Jeya, may kailangan pala akong ayusin ngayon. I need your help. Pilitin mo naman ang president na siya ang humarap sa mga ka-meeting ngayong araw. Hiling niya sa dalaga. Liam, nababalo ka na ba? Alam mo kung gaano kaayaw ni Dara na pumunta sa mga meeting at humarap sa client? Sobrang ikli lang na pasensya niya. Baka hindi siya makapagtimpi at mapatay niya ang isa sa mga client natin. Lalo na si Mr. Tan. Paalala ni Jeya sa kaibigan, bagamat napapailing. Kaya nga gusto ko samahan mo siya para mapigilan mong makagawa siya ng bagay na ikakapahamak ng mga clients natin. Katwiran niya sa dalaga. No way. Hindi ko gagawin yun. Aaminin ko mabait si Dara. Pero napaka-brat niya. Hindi ko ma-handle ang ugali niya. Pero kaya mo siyang patahimikin gaya ng ginagawa mo sa bahay, Jeya. Please? Pakiusap niya sa kaibigan na napakross arm. No way. Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa ng brat na yun. Hanggat narito ang pilat sa mga kamay ko, hindi naman talaga mawawala yan. Singit ni Dara na nakasuot ng black shade. It seems na sobrang ayaw mo talaga sa akin. Hindi ko pa rin makalimutan ang ginawa ko. Nag-sorry naman ako sa'yo noon na. Hindi magagamit ang sorry mo as sugat na iniwan mo sa akin. Mataray na tugon ni Jeya. Seryoso? Girls, mag-aaway talaga kayo dito sa office ko? Pagkakaalala ko kasi, hindi naman ganun ka-big deal ang pinagmulan ng away nyo. Dahil sa candy. Lollipop yon, hindi candy! Pasabay na pagtatama na dalawang babae. Whatever. Pareho lang yun matamis. Ingos niya. Magkaiba yon. Maliit ang candy sa lollipop at saka galing sa crush ko. Wika ni Jeya na tila masama pa rin ang loob na inirapan si Dara. Binilhan naman kita ng maraming lollipop bilang kapalit ang kinain ko at pagkagat sa kamay mo. Mas marami pa nga yun eh. At saka, family ko naman ang nagbayad ng medical treatment mo after magkaroon ng infection. Nakayukong katwiran ni Dara. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit pinagpalit yung dalawa ang friendship nyo dahil sa conflict tungkol sa candy na yan. Napapailing na wika ni Liam. Anyway, wala akong oras para sa away yung dalawa. Kayo nang bahala humarap sa client. May mahalaga akong bagay na kailangang asikasuhin. Pag-iiba niya na usapan, ngunit inirapan lang siya ng dalawang babae na tila kapwa masama pa rin ang loob sa isa't isa. Napapailing na tinalikuran niya ang dalawang babae. Magkasundo naman talaga ang mga ito noong bata pa, pero nagbago ang lahat dahil sa hindi pagkakaunawaan. At hanggang ngayon, umaasa siya na muling bumalik ang friendship ng mga ito at mabigyan linaw ang lahat sa pagitan ng dalawang babae. Ang bilis ng araw. Halos hindi man lang namalaya ng dalaga na almost 2 weeks na siyang nagtatrabaho sa kumpanya ni Liam. At hanggang ngayon, marami pa ring nagtataka kung bakit madalas pumunta ang CEO sa graphic department para alamin ang kalagayan niya at ayain siya kumain sa labas. Sa bagay, maging siya din naman nalilito sa kinikilos ng binata.
Anong mayroon sa inyong dalawa na CEO? Lakas loob na tanong ni Kai sa dalaga. Don't get me wrong, pero si Mr. Liam Paris kasi, hindi niya ugaling pumunta sa graphic department para lang tignan kami o kaya naman makita ang lugar. Paliwanag nito. Hindi lang yun. Napaka-possessive niya pagdating sa'yo. At saka, kakaiba yung mga ngiti niya kapag kasama ka. Singit ng isang staff. Are you guys dating? Guys, kung ano man yung iniisip nyo, huwag nyo nang ituloy. Walang namamagita sa amin dalawa ni Sir Liam. May fiancé na siya. Paliwanag niya sa mga ito, bagamat lihim siyang umaasa na sana nga totoo ang sinasabi ng mga kasamahan niya. Pero si Mr. Paris, hindi maikakatwa na may gusto siya sa'yo. Singit ang bruskong tinig mula sa pinto ng graphic department. Ang lahat ay napatingin sa gwapong lalaki na nakangiti sa kanila. Amir! Gulat niya sambit na makilala ang lalaki na ngumiti sa kanya. Pagkuha ay kinawayan siya. Magkakilala kayong dalawa? Gulat na tanong ni Kai sa mga ito. Sino ba namang hindi magkakakilala si fiancé ng best friend ko? Nakangiting sagot ni Amir na siyang ikinatigil ng mga ito. Correction, ex-bride and future fiancé. Pagtatama pa nito. Ikaw ang fiancé ni Mr. Paris? Gulat na halos panabay na tanong ng mga ito sa dalaga. Ano ba sinasabi mo? Ingos niya sa binata, knowing na mayroong fiancé ng binata. Long time no see, Kat. Bati pa ng binata. Anyway, kaya ako narito. Kasi nabanggit ni Jeya na dito ka na nagtatrabaho. Jeya? Kunot noong tanong niya sa lalaki kahit na may ideya na siya na ang babaeng tinutukoy nito ay ang fiancé ni Liam. Oh, hindi mo pala siya nakita pa. Siya ang sekretary ni Liam, female best friend ni Dara, / her favorite enemy, and maybe my soon-to-be girlfriend. Proud pang wika ni Amir. Ang taas ng pangarap mo. But yeah, I agree na she's my favorite enemy. Cause she's my best friend. Singit ni Dara bago tinulak papasok ang binata upang mabigyan siya ng daan. Kat, let's go. Kanina ka pa hinihintay na mag-ama mo sa office. Ayaw niya sa dalaga na napaawang ang labi. Wow! Seryoso, Dara? Tinulak mo talaga ako? Ang di makapaniwalang angal ni Amil bago ngumuso. Nakaharang ka sa daraanan ko. At isa pa, kailangan kong dalhin si Kat sa mag-ama niya bago pa uminit ang ulo ni Ella sa paghahanap ng kanyang ina. Sagot nito, napapailing na pinanood na lang niya ang dalawa na nagbabangayan, maging ang mga kasamahan niya na nagtataka sa takbo ng usapan ng mga ito. Pero nag-aalala siya na baka mag-tantrum sa anak niya. Kilala niya si Ella. Oras na hindi siya nito nakikita, nagwawala ito at walang nakakapagpatahan. Yeah! Tinig ng paslit mula sa likuran ni Amir, dahilan para matigil ang mga ito sa pagbabangayan at napalingon sa batang nakapamewang. Gosh, kamukha niyang CEO! Sambit ng isang babae. Anak pa siya na CEO? Hey, little Liam. Bati ni Amir sa bata na inirapan na siya. Sa tingin ko, mas brat pa siya sa'yo, Dara. Ngisi niya sa babaeng katabi. That's my dad's name. Sarkastikong tugon ng bata. And I'm Ella. Might be I'm more bitch than my auntie. That's my cute little niece. You better stay away from him. He's the most playboy I ever met. Proud na wika ni Dara. Bago pa man makapagsalita ng kung ano ang mga kasamahan niya, mabilis na lumapit siya sa anak at inakay ito palabas ng graphic department. Gosh, di talaga ako makapaniwala na namanay niyang ugali ni Dara. Hindi pa rin makapaniwalang sambit ni Amir. May problema ka ba sa akin? Pwede kitang ipaban sa kumpanya na to kung gugustuhin ko. Banta niya sa binata. Ito naman, di mabiro. Nguso pa nito sa dalaga. Pwede mo ba akong tulungan kay Jeya? Nakangiting tanong pa niya. May kilala ako na siguradong magugustuhan ka.
Rekomenda ni Dara sa halip na sagutin ang tanong nito. Sino naman? Si Alex, cat friends. Nakangiting tugon ng dalaga bago masayang lumapit sa mag-ina na nagtatakang tumingin sa kanya, bagamat pigil ang mapangiti. Kailan mo ko ipapakilala sa kanya? Nasayang tanong ni Amir. Soon. Sagot niya, bagamat hindi maalis ang mga ngiti sa labi. Tita Dara, you're so badass! Kikil na wika ni Ella na siyang ikinatawa ng dalawang babae. Nakangiti bagamat napapailing na hinayaan na lamang ni Kat si Dara sa kapilyahan nito. Gusto niya rin kasi makita ang magiging reaksyon ni Amir oras na nalaman nito na lalaki si Alex na may pusong babae. Hindi rin naman niya masisisi si Dara kung bakit ayaw nitong tulungan si Amir na makipaglapit kay Jeya. Dahil sa pagkakaalala niya, halos linggo-linggo nagpapalit ng nobya ang lalaki. Natigil si Liam sa pagpapiling ng file na hawak niya na mapansin na masayang pumasok ang 4 sa loob ng opisina niya. Minsan pa siyang napataas ang kilay. Don't ask. Ingo si Dara sa kapatid nang mahuli ang pagtaas kilay nito. Anong mayroon? Pambabaliwala niya sa sinabi ng kapatid. Guess what? Masayang tanong ni Amir bago pabagsak na naupo sa sofa. Liam, sa tingin ko kailangan mong linawin ang lahat. Everyone thought na si Jeya ang fiancé mo. Pag-iiba ni Dara sa usapan bago sinulyapan ang kaibigan na napakunot noo. Bakit nalang iniisip yun? Takang usisa ni Jeya bago nilapag ang file. Dahil sa treatment ni Liam sa'yo, sagot ni Dara na napapaisip. Teka, magkaibigan lang talaga kayo? Hindi makapaniwalang sambit ni Kat sa mga ito. I told you, Mom. Sabat ni Ella. So, iniisip mong fiancé ako ni Liam? Hindi makapaniwalang tanong ni Jeya sa dalaga na napatango. Gosh! Close lang talaga kami ni Liam. And I'm in love with someone. Dugtong pa ng dalaga na pinamulahan ng pisngi. Tama si Jeya doon. Kasi ako ang magiging soon-to-be boyfriend niya. And she's in love with me. Wika ni Amir sabay kindat. Gross! Irap ni Jeya sa binata. Then, can I flirt Dara instead? Tanong ni Amir kay Jeya na sinamaan siya ng tingin. Bakit ang possessive mo sa kanya? Di makapaniwalang tanong ni Amir. Cause I'm her best friend. Casual na tugon ng dalaga bago dinampot ang cellphone ni Dara na nasa couch. Babaero ka talaga kahit kailan. Kala ko ba gusto mong mamit si Alex? Paalala ni Dara upang maibang usapan. Oh yeah, kalimutan ko. Kailan mo pa ako ipapakilala sa kanya? Are you sure na maganda siya? At magugustuhan niya ako? Excited na tanong pa nito. Takang napatingin si Liam sa mag-ina niya, napigil ang pagtawa. Maingat na lumapit siya sa mga ito. Anong nangyari? Hindi niya pa alam na lalaki si Alex? Usisa niya sa mag-ina na marahang napatango. And don't you dare to tell him, Daddy. He deserves it. He's so meanie. Ingos pa ni Ella sa ama. Nakangiting ginulo niya ang buhok ng anak na masayang nakatingin sa kanya. Sandara Jade Paris! Sigaw ni Jeya dahilan para mapatingin sa kanya mga ito. Kunot noong sinulya pa ni Liam si Jeya na noon ay hawak ang cellphone ng kapatid niya na noon ay abala sa pagbubuklat ng magazine. Ano na naman bang ginawa ko? Nagtatakang tanong ni Dara bagamat lihim na napalunok na makita ang galit sa mukha ni Jeya. You bitch! Sigaw pa nito bago mabilis sa lumapit sa dalagang di makagalaw dahil sa takot mula sa kaibigan. Ano bang Liam, let her be. Saway ng bagong pasok na ginang. Matagal ko nang gustong gawin niya sa kanya. Willie ma! Hayaan niyo ako maapi ni Jeya? Baka nakakalimutan niyo. Anak niyo ko at hindi ang brat na to.
ang di makapaniwalang tanong ni Dara sa ina. Oh, buti pinaalala mo yan. Muntik ko na makalimutan na anak kita. Jeya, choke her. Utos pa ng ginang. Ang lahat ay napatingin sa ginang na may pagtataka. Sukat ba namang bigyan nito si Jeya ng karapatan na sakalin si Dara? Hindi mo man lang ba sila awatin? Mukhang kailangan ni Ate Dara ng tulong mo. Bulong niya kay Liam na bahagyang napailing. Hindi niya kayang patayin si Ate Dara. After all, they're close friends. Sagot ni Liam. At saka, tingin ko may ginawang kalokohan si Ate Dara, kaya pati si Mama nagalit sa kanya. Mukhang close talaga si Jaya sa pamilya mo, no? Lalo na sa Ate Dara mo. Ni minsan hindi ko siya nakita naging vulnerable o kaya natakot. Punay niya habang pinapanood ang dalawang babae. Pag best friends silang dalawa, higit pa sa magkapatid ang turingan nila. Napaka-possessive nila pagdating sa isa't isa. Kahit na madalas silang magtalo. Kwento ni Liam. At si Jeya lang ang nakakahandle sa ugali ni Ate Dara kapag nagalit siya. Kaya pala, napapatango pa niyang wika. Nga pala Liam, bakit hindi mo sinabi sa akin agad na hindi mo fiancé si Jeya? Usisa niya sa binatang katabi. I'm sorry. Hindi ko rin naman inakala na paniniwalaan mo sila. Sinabi na sa'yo ni Mom, diba? Ikaw lang ang nag-iisang daughter-in-law niya. Bulong ni Liam sa dalaga. Pero Liam, can we give our love a second chance? Masuyong tanong niya kay Kat. Liam, Please? pakiusap niya na siyang ikinangiti nito. Promise. I'll do my best to be a better man. A father to Ella, and might be your soon-to-be husband. You're such a sweet talker. Ingos niya sa binata, bagamat nakangiti. I'm not. Gusto ko lang napatunayan sa'yo na seryoso ako. Gusto ko magkaayos tayo at mabuo ang pamilya natin. Paliwanag ni Liam. Patunay mo muna sarili mo. Nakangiting tugon niya. Anyway, thank you sa ginawa mo. Sinabi sa akin ni Mama na ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng lakas ng loob na puntahan ako at kausapin. Thank you kasi sa unang pagkakataon na narinig ko silang humingi ng sorry sa akin matapos ang ginawa nila. Sa halip na sagutin ang sinabi ng dalaga, masayang kinabig niya lang ito at niyakap. Maingat na hinalikan sa noo. I love you. Bulong ni Liam sa dalaga, nangiti lang ang naging tugon sa kanya. Kontentong niyakap niya mag-ina, bagamat hindi nagsasalita mga ito, mababakas naman sa muka ang labis na kasiyahan. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!